Is your burden weighing heavy? Is it all too much to carry? Let me tell you about my Jesus. Breathe that empty king, the shapes that all leads me. And every force about my Jesus. He makes a way where there ain't no way. Rises up from an empty grave. Ain't no sinner that he can save. Let me tell you about my Jesus. His love is strong and His grace is free. And the good news is I know that He can do for you what He's done for me. Let me tell you about my Jesus. And let my Jesus change your life. Hallelujah. 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 Amen. Amen. Every time I'm looking up, all I think am I end up learn to have your love, loving me from above. You mean everything, lucid when I'm down and I'm progressive in you. Give me a lot, which is why I'm a using You place on my waist, glory and praise. You have been there with me before the sunlight in my face. Now my friend, let me tell you, blessings will ever change you. There is someone really loves you. Let me tell you about my Jesus. He makes a way where there ain't no way. Rises up from an empty grave. Ain't no sinner that He can save. Let me tell you about my Jesus. His love is strong and His grace is free. And the good news is I know that He can do for you what He's done for me. Let me tell you about my Jesus. And let my Jesus change your life. Hallelujah. 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 Amen. Amen. Who would take my cross to Calvary? Pay the price for all my guilty. Who would care to match about me? Let me tell you about my Jesus. Oh, He makes a way where there ain't no way. Rises up from an empty grave. Ain't no sinner that He can save. Let me tell you about my Jesus. His love is strong and His grace is free. And the good news is I know that He can do for you what He's done for me. Let me tell you about my Jesus. And let my Jesus change your life. Hallelujah. 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 Amen. Amen. Hallelujah. 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 Let my Jesus change your life. Amen. Ayan maganda po yung presentation nila. Salamat po sa Panginoon. Salamat po sa puso nila na may galak sila na naglilingkod po sa ating Panginoon. At ayan, talakpakan po natin ang Panginoon at dadako na po tayo sa mensahe ng ating Panginoon. Tinatawagan ko na po ang ating pastor, si Pastor Roel Rodriguez. Muli po palakpakan natin ang Panginoon. Muli magandang umaga po sa inyong lahat. Palakpakan nga po natin muli mga bata. Ano po yung pinapanood nyo tawa na akong tao. Sabi ko, talagang very creative ang mga bata. Sabi ko, sino kayong direktor, no? Si Jen po. So, maayos naman kung pakagawa. Akala ko naglalaro lang sila. Meron pala sa mga ginagawa. Ano?
Kaya kayo mga matatanda, huwag kayong magalit kapag ang bata naglalaro. Nagtatrabaho pala. Ano? So, maganda po yung kanilang presentation. Maganda po yung mga video editing nila, kasama. Talagang pinagpaguran po yan. Pinag-isipan. Ano? Pinagplanuhan talaga. So, congratulations sa mga bata. At isa lang pumapasok ko. I-cover natin sila lagi at batayan, mga bata yan, nakakalaban kapag ginagamit ka, magdo-double time. Kaya dapat po tayo mga magulang at pati mga bata nagbabantayan dapat. Ano? Kasi yan ang kalaban. Hindi mapakali. At meron nga po pala akong isang hindi ko nasabi ngayon ang announcement, yung po nagkataon din ang presidente ng hindi pala president ng Concepcion. Presidente ng Concepcion na po Harvest. Si Brother Errol. Okay? Ng Concepcion. SPC. What I mean, hindi siya ng buong SPC, ng Full Harvest Concepcion. Okay. Yeah. Kasi may mga time na ang babae at saka, yung mga nanay at saka tatay magsasabay sa isang gawain yan. Hindi naman puro kababaihan lang, hindi naman puro kalalakihan lang. May time na dalawa silang magkakaroon ng seminar or what, ano man na maisip magandang gawin. So, tayo muli mag-aaral sa tanong Panginoon at alam ko na ipangaral na po ito dati, pero kumisan kailangan din natin balikan sa ibang kaparaanan nawa magsalita muli ang Panginoon sa araw na ito. Dito sa Matthew chapter 8, verse 5 hanggang 13. Matthew chapter 8, verse 5 hanggang 13. Ang title po, ang pagpapagaling ng katulong ng Kapitang Romano. Roman soldier po ito. Yung po kanyang katulong. So, tayo pong lahat ay tumayo, manalangin na po tayo. Mamaya ko na po basahin. Kaya basahin ko na, sige. Well, manalangin na lang tayo. Sige, okay. Panginoon, muli po sa oras po ito, aming pong hiling na kami po inyong gabayan sa aming pong pag-aaral ng iyong salita. Aking po dalangin kayo pong mangusap sa bawat isa, sa puso at isipan, na magbigay ng pangunawa, Panginoon, at maging gabay po sa aming mga buhay, ang mga salita mo ang aming pag-aaralan. At aking po dalangin, gamitin po niyo ang likod na mahayag ang inyong kalooban sa oras ito. Maraming po salamat, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Ang lahat po magsabi na Amen. Amen. Tayo po makakapuna, babasahin ko lamang po. Sabi niya, kasi familiar naman po sa inyo yung kwento. Sabi niya, pagpasok ni Jesus sa Capernaum, lumapit sa kanya ang isang opisyal ng hukbong Romano at nakiusap. Tandaan po natin, hindi po ito Hudyo. Ito isang Roman soldier. Ginoo, ang aking katulong ay naparalisado. Siya po'y nakaratay sa bahay at lubhang nahihirapan. Sinabi ni Jesus, pupuntahan ko siya at pagkagalingin. Ngunit sumagot sa kanya ang opisyal, Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na pumaraon, na hindi po ako dapat puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin lamang po ninyo at gagaling ang aking katulong. Ako'y nasa ilalim ng mga nakakataas na pinuno at may nasasakupan ding mga kawal. Kapag inutusan ko ang isa, pumunta ka roon, siya ay pumupunta. At ang isa naman, halika, siya ay lumalapit. Kapag sinabi ko sa aking alipin, gawin mo ito, ginagawa nga niya iyon. Namangha si Jesus nang marinig ito at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, tandaan ninyo, hindi pa ako nakakita ng ganitong kalaking pananampalataya sa buong Israel. Tandaan ninyo, marami ang darating buhat sa silangan at sa kanluran at dudulog sa hapag na kasalo sina Abraham, Isaac at ako sa kaharian ng langit.
Ngunit ang mga taong dapat sana'y kasama sa kaharian ay tatapon sa kadiliman. Mananangis sila doon at mangangalit ang kanilang mga ngipin. At sinabi ni Jesus sa opisyal, umuwi ka na, magyayari ang hinihiling mo ayon sa iyong pananampalataya. Sa oras ding iyon, gumaling ang katulong ng kapitan. So, purihin po sa tanang Panginoon. Ito po isang makikita po natin. Ang unang-una doon po sa kwento, o kaya po sabihin natin, sabi ng Panginoon, marami ang manggagaling sa iba-ibang lugar. Na ibig sabihin, hindi mga Israelita, hindi mga Hudyo, ang makakasalo sa hapagkainan ni Abraham, Isaac, at Jacob. Ito po ang sinabi ng Panginoon. Marami, sabi niya. At ang sinabi din po niya ng Panginoon, ang sabi niya, marami sana, kaya yung mga anak sana ng kaharian, dapat sila'y kasama. Ngunit, matidisqualify sila. Okay, sabihin po natin sa pagkakabasa na salita ng Panginoon sa magandang balita. Ang sabi po niya, sa verse 12, ngunit ang mga taong dapat sana'y kasama. So, ito po yung mga dapat kasama. Sabi niya, sa kaharian, ay itatapon sa kadiliman. Ito po ang isang bagay ko minsan, kaya gusto kong unang hindiin. Huwag tayong magtiwala na magpabaya. At sabi nga po minsan, sa buhay Kristiyano o kahit saan pong gawain, okay lang sa akin ang magkamali. Kung nagkakamali ka, okay lang, kasi natuturuan ka. Pero ang mabigat na kasalanan ay hindi nagkakamali. Lahat tayo nagkakamali. Ang pinakamalaking kasalanan na pwede natin gawin na isa, pagpapabaya. Kung minsan hindi natin naintindihan kung paano tayo makakapasok sa harian ng langit. Para ba, once na ako born again na, maayos na ako, sabihin, tinanggap ko na ang kaligtasan, so wala na akong dapat pang sabihin natin na pag-aalala kahit ako'y magpabaya. Hindi man nila sinasabing kahit ako'y magpabaya. Pero itong marami Kristiyano ang pabaya. At ito po'y nagbibigay babala sa atin. Tandaan po natin ang sabi ng Bible, si Jesus ay namatay para sa atin upang tayo mabuhay para sa Kanya. Pero kung minsan, hindi tayo nabubuhay para sa Kanya, nabubuhay tayo para sa ating mga sarili. At ang sabi ng Panginoon, siya'y namatay dahil sa ating mga kasalanan. Dahil sa kasalanan, namatay siya. Babalikan mo ba ang kasalanan? Pero marami ang Kristiyanong binabalikan ng kasalanan na sinasabi nilang sila'y wala ng kapahamakan dahil si Kristo ay namatay na para sa kanila. Kaya lang tandaan natin, laging may kasunduan, mayroon po covenant ang usapan. Kapag sinabi ng Panginoon siya'y namatay, upang ikaw ay mabuhay sa Kanya. Hindi para sa iba. Hindi para sa iyong sarili. At na sinabi niya siya'y namatay dahil sa kasalanan, huwag mo nang balikan ang kasalanan. Kaya nga sabi po ng Hebrew, huwag nating balikan ang ating mga kasalanan pagkatapos tayo makakilala sa Diyos, babalikan pa natin ang kasalanan. Huwag na po nating, sabi niya, kapag Kristiyano ka na, pagkatapos mo tumanggap ng mga, sabihin natin na patutuo ng langit, tumanggap ka ng mga kaloob, lalo na, naranasan mo magpuspos, magsalita ng ibang wika, mangaral ng may kapangyarihan at magpagamot pa ng may sakit. At pagkatapos, binabalikan mo ang mga hindi mo dapat balikan. Ano pong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, sabi nga po ni Pablo, parang ipinapako mo muli si Kristo. Kapag ganitong ginawa mo, wala nang haing may hahandog pa para sa iyo kasalanan. Kasi, binrek mo yung kasunduan nila ng Panginoon. Yung kanyang purpose na dapat ikaw ay magbago. Meron po sa sinabi dito, basahin ko muna dito sa
chapter 7, verse 21, hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ibig kong sabihin, kung hindi rin tayo susunod, kung hindi rin tayo susunod sa kalooban ng Diyos, wala po tayong dapat asahan sa Diyos. Ulitin ko po sinabi niya, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ang sabi nga po, kasunod niya, sa araw ng paghuhukom, marami magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba sa inyong pangalan ay nangaral kami? Nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Kasi hindi sila nagpaano. Nagpabaya sila sa pagkakatawag ng Diyos sa isang buhay ng may kabanalan. Dito po tayo dapat. Ito yung karamihan ng mga Kristyano hindi nila naintindihan na ang Kristyano ay tinawag na magbago. Sabi nga po, tayo ay tinawag ng Diyos para talikuran ang mga maling gawain. Ito po yung purpose. Meron po ako naalala hindi po ko nagkamali, sa Acts chapter 3 verse 19. Asahin ko lamang po kung tama. Sabi nga po niya, kaya nga magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin ng inyong mga kasalanan at nang sa gayon ay sumapit ang panahon ng pagpapanibagong lakas mula sa Panginoon. Doon naman po. So, kaya nga sabi niya, magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin ang inyong mga kasalanan. Magbalik loob at magsisi. Ang dahilan, bakit ka kailangan magbalik loob at magsisi? Upang patawarin ka ng Diyos. Ibig sabihin, sa mga hindi nagsisisi, walang kapatawaran sa kasalanan. Ang ayaw tumalikod ay hindi tatanggap ng pagpapatawad sa Diyos. Hindi sa salita, ito pinapatunayan. Sinasabi mo, nagsisisi ako. O hindi sa gawa nakikita ang katotohanan ng iyong pagsisisi. Ang tunay na nagsisisi, napapatunayan sa kanyang mga gawa. Binago ang buhay. Okay po? Dito po makita po natin gawa ng buhay. Pero dito po sa ating unang binasa, ibig sabihin yung binasa natin, mga gawain masasama. Magamat, very active sila sa church. Sila yung mga manggagawang magaling na ginagamit ng Diyos powerfully. They were used by God. Talagang may mga himala sila. Mga ngaran, mga galing. Nagpalayas ng demonyo, sabi niya. Ano ba sinabi niya? Nagpagaling ng mga himala, nagpalayas ng demonyo. Ito yung panalangin natin, sana ibuhos muli ng Diyos sa mga iglesia. Pero hindi po ito ibig sabihin kapag ito'y nangyayari, safe kayong lahat sa kaligtasan. Ang tinatanong ng Lord, sumusunod ka ba sa aking kalooban? Sa aking layunin, sa aking purpose, kung bakit ako bumaba, nagsakripisyo at namatay sa krus ng Kalbaryo. Ayon ba sa aking kalooban, sa aking intensyon, sumusunod ka ba? Ito po panawagan ng Diyos sa atin. Dito naman po sa pangalawa, yung sa unang binasa natin kanina, kung mapapansin ninyo, meron pong isang Romano, kapitan, Roman soldier, na lumapit sa Panginoon. At sinabi niya, meron po, sabi niya, ang tawag pa niya, Ginoo. Hindi na masabing Panginoon. Dito po sa akin binabasa, Ginoo, respect sa isang tao. Pero hindi niya tinawag na Panginoon, pero sa kanyang action, dinideklara niya ang pagiging Panginoon ni Kristo. Bakit? Tingnan niyo, nalaman po ninyo ang kanyang paglapit. Bagamat siya isang very powerful, may influence ng tao, kapitan,
Sila po yung mga nangunguna o leader o kumbaga, sila po nangungobyerno noong panahon ngayon. Kinakatakutan ng mga Roman soldier, lalo na kapitan po ito, hindi po ordinary. May mga tauhan niya. Pero sabi niya, Ginoo, at lumapit siya sa Panginoon. At ang sabi niya, ang aking katulong ay naparalisado. Siya po ay nakaratay sa bahay at lubhang nahihirapan. Ano palagay niyo bakit niya sinabi kay Jesus? Hindi ba ang intention niya? Humihingi siya ng tulong kay Kristo. Anong tingin niya sa kanya? Hindi po siya ordinary. Kinilala niya si Jesus. Maaaring hindi ba niya binabanggit na ito nga ang Panginoon. Pero sa kanyang aksyon, ito ang kanyang ginagawa. Siya'y lumapit. Kaya Panginoon naman, hindi mo na kailangan bigkasin pa. Alam niya nasa loob mo. Kung minsan may mga bagay na kailangan niya marinig, may mga bagay na hindi mo na kailangan sabihin dahil magsasalita na siya, katulad sinabi ng Panginoon, pupuntahan ko siya at paggagalingin. Hindi naman po sinabi, pwede po ba pagalingin ninyo ang aking katulong? Nagkakaintindihan na sila. Pero ang sabi pero sa ganitong kaparaanan, nandito ang unang-unang lumapit ng kapitan, a very influential, si Kristo isang ordinaryong tao na namuhay, pero siya'y nagpakumbaba sa harapan sa ating Panginoon nang siya'y lumapit at humingi ng tulong sa Kanya. Hindi niya kinuman si Kristo. Hindi niya inutusan si Kristo. Siya'y nakiusap sa Kanya. Para bang dumating dito si Governor at sabi niya, at nakikiusap siya sa iyo. Halimbawa, sinabi niya, Sister Gina, pwede mo bang ipag-pray ang aking anak o sino? Di ba? Ibig sabihin, siya nakikiusap. Hindi siya Governor na nag-uutos sa iyo. Gina, sama ka sa akin. Pag-pray mo anak ko. Hindi po ganoon ang ginawa ng Roman soldier nito. Siya'y nagpunta at pinakikiusapan ng Panginoon na paggalingin ang kanyang katulong. Ang isang kahulugan nito na isang karakter, dito po tayo papasok. Ano ba yung karakter ng Roman soldier na ito? Unang-unang nakikita mo yung damdamin niya. Ang pag-ibig meron siya sa kanyang katulong. He is a loving master. May ibigin siya. Malaki ang kanyang pagpapahalaga. Sa mga itong panahon na yun, hindi po ordinary pahalagahan mo katulong. Napapalitan po yan. Kung gusto mo pahirapan, pahihirapan mo pa yan. Wala po sila magagawa kasi alipin sila. Pero hindi ang Romano soldier na ito, dito Roman soldier na ito. Nandun sa puso niya ang pag-ibig sa kanyang paglapit sa Panginoon. Inilalapit niya ang isang minamahal niyang katulong o alipin. At sabi niya, nasabi ni Jesus, pupuntahan ko siya at paggagalingin, ngunit sumagot sa kanya ang opisyal, Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Tignan ninyo ang kanyang salita. Hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin lamang po ninyo at gagaling na ang aking katulong. Kung natin imagine kung sabihin niya ito, isa siyang gentil. Isa siyang hindi mananampalataya ng Jewish religion, sabihin natin. Pero kay Kristo naniwala siya. Kung ano si Jesus, hindi siya ordinary. Kaya nga sabi niya, nakita niya ang glory ng Panginoon. Ang sabi niya, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo ako sa aking tahanan. Ganoon na lamang ang kanyang pagkilala ng kadakilaan ni Kristo at ganoon na rin ang kanyang pagkilala sa kabutihan ng ating Panginoon. Kilala niya sa kanyang kalakihan at kilala din niya sa kanyang kabaitan ng ating Panginoon, sa kanyang kahabagan. Kaya sabi niya, Lord, hindi po ako karapat-dapat
napuntahan pa ninyo ako sa aking tahanan. Sabihin lamang po ninyo, ang katulong ko'y gagawin. Ang mga Kristiyano ngayon, kung nagpipray, kulang na lang siguro sabihin mo nung utusan ng Panginoon, Lord, pagkalingin mo ito. Aywan ko, napapansin ba ninyo kung paano mag-pray ang mga Kristiyano dahil sobrang kabaitan ng Diyos sa buhay nila, gaano kabuti ang Diyos, kung makipag-usap sa Diyos, nawawala yung lubos na pagdadakila, yung paggalang sa Kanya na babawasan. Ginawang parang kaibigang ordinaryo. Kahit naman yung kaibigan mo, hindi mo naman basta-basta inuutusan. Pinapakiusapan mo rin. Ilalo na ito ang Panginoon. Kaya nga po ito dapat ating makita sa laminin ng ating mga sarili bilang mga mananampalataya. Talo tayo. Tayo mga Kristiyano ngayon, karamihan, talo tayo. Dito sa Kapitang Romano ito. Kung gaano niya pinarangalan o dinakila ang Diyos sa puso niya. Kaya sabi niya, hindi po karapat-dapat. Tayo kung lumapit, nagdidemand kuminsan. Kulang na lang, inuobliga mo ang Diyos. You know? Nang uuobliga tayo, imbis na humigit tayo ng kahabagan sa Diyos, para bang ang turo kuminsan, kung anong sabihin mo, may power. Hindi nila intindihan kung ibig sabihin ng power na tang. Meron po power, pero hindi sa ganung bagay yung utusan ng Diyos. Sa iyong panalangin. Hindi utusan ng Diyos. Yung ating paggalang, kababaan, ito pong ginawa niya. Lubos na pagpapakumbaba, ginawa ng tao ito. At pagkatapos yung paggalang, at tinignan niya kanyang sarili, he is not worthy to receive. Pero sabi niya, Lord, sabihin mo lang, let your word, sabi niya, siyang ibahagi mo, sabihin mo lamang, ang iyong ang magiging biyaya at kalakasan na. Ito yung kanyang deklarasyon. Ito yung kanyang pananampalataya. Ito ang kanyang inaasahan kay Jesus. Ang taas ng kanyang pananampalataya. Tinignan niya si Jesus, hindi bilang isang tao. May kaibahan sa kanya. Pero hindi nawawala yung kanyang pagpapakumbaba. Hindi naging mayabang o hindi naging napakababa, naging humble siya. Nakita niya ang kanyang sarili, hindi ako karapat-dapat na pag-aksayan pa ng panahon. Magpagod ka pa sa akin para gano'n sabi kay Lord. Sabihin mo lang ko ninyo. Dahil ako'y nananampalataya at naniniwala sa inyo. At ito ang aking inaasahan sa inyo. Magsalita lang kayo. Gagaling aking anak. Igagaling aking katulong. Ito dapat natin turuan ng ating mga sarili. Let the Lord speak. At katapos, asahan natin, ito yung mangyayari. Hindi tayo ang nagsasalita. Ang Diyos ang magsasalita. Sabihin mo lamang ang desire mo at hayaan mo magsalita ang Diyos na kasagutan sa iyo. At tulad nito, lumapit siya sa Diyos. Hiniling niya ang biyaya at kahabagan ng Diyos sa kanya. Hindi siya humiling ng para bang may yung ayun kung maintindihan niya kung naintindihan niya yung sabihin na nandun siya sa espiritu na kababaan ng pagpapakumbaba. Mga Kristiyano, pag nag-pray, hindi nakakalimutan na napakalaki ng Diyos nilalapitan. Kapag tayo nag-pray, okay lang kung medyo sanay na kayo, pero nandun sa kababaan, katuwaan dapat. Hindi tayo pwede, yung ang espiritu ng kayabangan, tanggalin. Pagpapahalaga sa sarili, tanggalin. Ang mahalaga si Kristo. Ang yaman at kalakasan natin si Kristo. Hindi dahil sa iyo, kung ikaw ay umili kasi anak ako ng Diyos, Paul na kagad.
Huwag natin sasabihin ako yung hihiling kasi anak ako ng Diyos. Kahit hindi ka anak ng Diyos, kung marunong ka lumapit, sasagutin ka doon. Tignan mo ito, Romano kapitan nito. Lumapit siya, pinakinggan siya ni Lord. Si Nicodemus, nananalangin, hindi naman po siya Hudyo. Hentil siya, pero kinalugdan siya ng Diyos. Huwag mo sabihin, anak na ako ng Diyos. Hindi pa po ligtas si Nicodemo na kinalugdan siya ng Panginoon. Kaya nga pinasugo niya si Pedro upang makilala niya ang Panginoon. Ipahayag ang mabuting balita at tumanggap ng kaligtasan sa bahay ni Nicodemo. Nicodemo nga ba yun? Yung Romano kapitan din. Nakalimutan tuloy, nagkaano ng aking isipan. Nicodemo din ba pangalan? Okay. So kasi, meron kasi isang Nicodemo pa pumapasok sa isip ko. So, nakita po ninyo ang Panginoon, huwag niyong sabihin, anak ako ng Diyos. Nandiyan ang Diyos. Diyos pa rin siya kadang sabihin mo. Diyos pa rin siyang dapat igalang, dapat katakutan. Sabi nga po, we come to the mercy seat ng Diyos nang may takot at panginginig. Ito yung isang bagay na hindi parang nawawala ang espiritu ng paggalang, pagtakot sa Diyos. Kasi ang lagi nasa isip, mahabagin naman ng Diyos, mabait naman ng Diyos. Totoo yan, walang problema niya. Pero dapat mo unawain, kinahabagan ka lang. Biniyayaan ka lang. Wala kang halaga, siya nagbigay ng halaga dahil tinanggap kanyang pag-aari ng Panginoon. Tandaan po natin, tinanggap ka lang niya na maging kanya, kaya nagkaroon ka ng value. Kaya matakot ka talaga sa Diyos. Yung ating takot, huwag natin alisin. Yung ating paggalang, kumbaga sa nakikipag-usap ka sa Diyos, kung ang Diyos ay haharap sa iyo, mananalangin ka bang sa ating mga tao ngayon? Iba kasi si Moses eh. He's a friend of God na tinalawag niya. Nakakausap niya. Pero kahit si Moses, nanginig din sa Diyos. Kapag ang Diyos ay nakausap natin, siguradong hindi ka tatayo nakikipag-usap sa Kanya. Sa kalagayan natin ngayon, hindi maaring hindi ka lulukod. Sasamba sa Kanya. So dito po sa tao ito, sabi niya, nandun ang puso niya ng pagpapakumbaba, ang pag-ibig at pag-asa meron siya. Ito po ang kanyang naihayag sa Diyos. Kaya nga sabi niya, nang dumating ng si Kristo, mula nang siya'y magkatawang tao, ang sabi ni Kristo, wala pa akong nakita sa buong Israel ng pananampalataya tulad ng taong ito. Tingnan niyo, mas malaki pa ang pananampalataya niya ng oras na yon. Sa kanya mga apostol. Kasi na-develop pa yung mga apostol eh. Ongoing development pa sila noon. Pero ang sabi niya mismo, wala pa akong nakita. Sabi po niya, basahin natin ulit. Sa verse 10, namangha si Jesus na marinig ito at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, tandaan ninyo, hindi pa ako nakakita ng ganitong kalaking pananampalataya sa buong Israel. Hindi pa daw po nakakita ng ganong pananampalataya sa buong Israel. Kaya nga po sinabi ng Panginoon, tandaan ninyo, marami ang darating buhat sa silangan at sa kanluran at dudulog sa hapag na kasalo din na Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit. Ngunit ang mga taong dapat sana'y kasama sa kaharian ay tatapon sa kadiliman. Mananangis sila doon at mangangalit ang kanilang mga ngipin. So, maraming madidisqualified na sumama sa hapagkainan ng Panginoon. Sila lalabas daw sa kadiliman. Hindi ko alam kung anong pakahulugan talaga ng Lord. Kung ito'y para bang pwede kong sabihin na in a safer way, sila hindi makakasalo. Na dapat kasalo sila
ngunit sila'y mapapahiya sa kanilang sarili nang sila ilabas. Isang bagay na para kang dinala sa kadiliman, naging kahihiyan ka sa iyong buong pagkatao dahil hindi nakita ang katangian hinahanap ng Diyos sa buhay mo. Ulitin ko, dahil hindi nakita ang katangian hinahanap ng Diyos sa isang mananampalataya. At ito po yung sinasabi po ni Apostol Pablo na mahalaga. Mahalaga pa sa mga gifting. Faith, hope, and love. Ito po pinakita ng tao ito. Nandun ang kanyang pananampalataya sa Panginoon. Kinilala niya kung sino ito, kaano kalaki si Jesus. At ngayon yung pag-asa, nagkaroon siya ng pag-asa. Nakilala niya sa kanyang kabutihan. Hindi lamang kalakihan, kundi sa kanyang kabaitan, kabutihan, kahabagan, anumang mabuting pwede mong expect sa Diyos na walang katulad. Ito ang kanyang expectation. Meron siyang mataas na pagkilala at pag-asa meron siya dahil sa kanyang pananampalataya kay Jesus. Ay sinabi niya, sabihin lamang po ninyo. Ngayon, ang Panginoon sa atin ang sasalita na sa kanyang salita. Meron na siya sinabi, kung ito ang gagawin mo, itong gagawin ko sa iyo. Hindi pa rin tayo naniniwala. Marunong pa tayo sa Diyos. Hindi ako unlad kung susundin ko ang Panginoon kapag sinunod ko ang kanyang mga utos. Hindi ako unlad sa buhay. Hindi ako mapagpapala. Kasi, iba ng panahon ngayon. Hindi ang panahon ni Kristo. Pero siya, yung iba, ganun ang dating. Para bang marami sinasabi ng Panginoon. Pero we don't care. Marami ang walang pagkanaw. Ang Romano nito, kagandahan sa Kanya. Sabihin lamang po ninyo. Sa atin, sinabi na nga minsan, paulit-ulit na, pasaway pa rin. Ayaw pa rin maniwala sa salita ng Panginoon. Sino, sabi ko nga kanina, sino mas malalim ang pananampalataya at pagkilala kay Kristo? Talo tayo. Kakaiba ang tao ito. Kaya mismo ang Panginoon namang nagbilib siya. Wala pa ako nakita sa kanya tanang buhay na bilang tao, sa kanyang pananampalataya, tulad ng pananampalataya ng Captain Roman nito. Kaya nga, minsan sabi mo lagi, ano ang salita ng Diyos na pangako na pinanghahawakan ninyo? Panghawakan ninyo para tanggapin ninyo. Pero wala tayo yata pinanghahawakan. Napakalaga. Katulad ng tao ito, sabihin lamang po ninyo kung anong sinabi nyo, mangyayari na. Anong salita ng Diyos na gustong-gusto nyo, pero lumalaban ng ating matalinong kaisipan na kumukontra tayo, na sinasabi natin, hindi ito sa akin, o hindi mangyayari ito sa akin, may kailangan akong gawin na iba. Talo tayo. Magbago na tayo ng pamamaraan, pag-iisip. Kailangan nating yakapin at tanggapin ang katotohanan ng salita ng Diyos. Kapag ito'y nagsalita, matulad gawa tayo ng Roman soldier na ito. Sabihin niya, sabihin mo lang, Lord. Sabihin mo lang, Ginoo, sabi niya, magyayari ang sinabi mo. Ito po yung kulang. Hindi ko sinasabi kayo, sinasabi ko tayo. Kaya kailangan tayo mag-aaral. Kailangan natin turuan ang ating mga sarili. Hamunin ang ating mga sarili sa Roman soldier na ito. Kung siya ay isang gentil, hindi pa siya mananampalataya na tulad natin dinideklara. Siyempre, iba tayo kasi nasa atin na banal na Espiritu. Pero, bagamat nasa atin na, hirap pa tayong makasunod at tanggapin at paniwalaan ang pangako ng Diyos. Dahil sobrang talino tayo. Dahil sobrang kalayaan, hindi natin alam gamitin ang kalayaang ibinigay sa atin. Yung faith, hope, yung ating trust sa Lord. Sabi nga, ibinigay natin ating sarili, ang aking mga term na ginagamit, para bang may stages. Ibinigay ang ating mga sarili na tayo manalangin,
ng pagsisisi at pagtanggap kay Kristo. At pagkatapos, ipinagkatiwala natin na sabihin natin, Lord, kung ano ang sinasabi mo sa iyong salita, susunod ako. Kaya lang, kapag nag-agree ang mind mo lang, kapag parang okay lang, susunod ka. Kaya kung iba na ang usapan, meron na nakataya ang iba, o kaya meron ng sa iyo paningin, walang pag-asang mangyayari sa iyo, walang resultang mangyayari sa iyo, susunod ka pa rin ba? Ang tawag ko dito, ipapaubaya mo pa rin ba ang buhay mo sa Kanya? Ito yung isang pinakamabigat na kailangan nating matutuhan. Hindi sapat ang ibinigay mo, sarili mo, ipinagkatiwala mo, kasi conditional pa yung pagtitiwala eh. Para bang, nalala ko yung ano, umulat man ng malakas, sabi niya sa kanya liligawan, umulat man ng malakas. Sabi, paano kasi pagkakasabi? Though I climb the highest mountain and cross the deepest sea, I will see you, my love. Okay, no? Sabi niya, akyatin ko man ng pinakamataas sa bundok at tumawid man ako sa dagat, pupuntahan kita just to see you, my love. Para lang makita kita. Pupunta ako para lang makita kita. Tapos sabi sila, PS, pupuntahan kita ngayong gabi kung hindi uulan. Sa ulan na matras, hindi siya pwede magpunta. Pero kung magsalita, akyatin ko pinakamataas sa bundok at tawarin ang pinakamalalim na dagat para makita ka lamang. Pagkatapos, sabi niya, I will see you tonight if it will not rain. So, kuminsan, gano'n din ang Kristiyano. Maraming palabok pagdating sa Diyos. Lord, you are holy. Lord, you are faithful. Ang dami natin sinabi tungkol sa Diyos. We are true. Pero, ang tanong, totoo ba sa puso yan o sa uso lang? Pagdating ng aplikasyon na sa buhay at meron ng mga nakatayang hindi maganda, hindi na sumusunod, nagkanya-kanya na. Nagkanya-kanya na ng sikap. So ito yung dapat natin turuan ng ating mga sarili. Let this, hayaan yung magsalita ang Panginoon sa kanyang salita. Kaya, pag-aralan natin mabuti. I-confirm lang natin kung tama ang unawa mo. Meron naman po tayong kapagtatanungan. Mag-research kayo, magtanong kayo sa mga pwede pang tanungan to confirm na kung tama nga ba ang unawa mo, ito pa sinasabi ni Lord. Kapag konfirmado at nagustuhan mo, panghawakan mo na at asahan mo na may gagawin na sa Diyos. Lord, sinabi mo ito, akin ito. Ang kinin ninyo ang pangako ng Diyos. Kaya lang, tandaan ninyo, sa bawat pangako, ang alam ko, 99.9%. Siyempre, meron pong exception, rule, in every rule, there is an exception. Sabi nga naman, may 99.9% ang sasabihin natin, may kondisyon. I-bless kita kung pahabain kong buhay mo kung di ba nangako ang Diyos na pahabain ang buhay natin? Dalawang kondisyon na alam ko. Ang unang batas na sinabi niya kung ikaw ay magiging magalang kapag mahal sa iyong magulang, tatagdagan ko ang iyong buhay. Tapos, pangalawa, kung ikaw ay maging masunurin sa aking mga utos, hindi lamang in general nito. Yung specific meron siya. May bonus ka na. Para bang sinasabi para bang na-imagine ko kayo nito. Kasi maraming utos sa Diyos. 10 utos na lang. Ano ba? 10 utos na lang. Nangako siya sa number 4. Kung igagalang mo at mahalin mo yung magulang, dadagdagan ko ang iyong buhay. Tapos sinulot niya sa ibang lugar, sabi niya, kung susundin mo ang aking mga utos, hindi lang yung 4, pati lahat na.
dadagdagan ko yung buhay. Ibig sabihin, double ang portion, doble ang bibigay niya sa iyong haba ng buhay. Ibig sabihin, kung sa magulang, binibigyan ka na ng 7 years, pag sunod mo lahat yan, magiging 15 na ang additional mo o 20. Kasi, dalawang beses na usap. Special yung core. Tingnan nyo, Lord, kung magsalita, kung minsan hindi natin naintindihan, hindi natin ninukunawa. May special mention ng magulang. Dadagdag ka ng buhay. Kahit may mga kalakuhan ka pa sa iba. Pero nasabi niya, kapag sinunod mo lahat yan, naging masikap ka, dadagdagan ko ang buhay mo. O di, sabi ko, additional na naman yun. May condition ng Diyos. Kaya kung gusto niya mapagpala, sabi naman ni Lord, ang condition niya, unang-una, magandang rason mo kung bakit mo gusto humingi ng blessing. Humingi ng blessing hindi para meron kang gamitin sa lakwatsa. Sa iyo pang sarili. Hindi yan pwede. Humingi ng blessing para magamit mo ang blessing sa mga nangangailangan o para sa Panginoon. Legitimate dapat. And the Lord will bless you. Maraming condition ng Diyos. Ang isang special condition ng Lord, magtapat kayo sa ikapo. It doesn't matter kung medyo pasaway ka rin. Kahit sabihin natin medyo maluho ka, pero nagtatapat ka naman sa ikapo, bless ka rin ni Lord. Ngayon, kung marunong ka pang gumamit ng iyong mga blessing, tatagdagan pa ni Lord. Kasi alam mong gamitin ang blessing. May additional ka pa. Pero hindi na pwedeng bawiin ni Lord yung ikapo. Sinabi na niya. Kumbaga sa hindi mo na pwedeng questionin. Nasa siya na lang kung tatanggapin mo ang hamon ni Lord o hindi. Kaya nga po, tulad ng Romano kapitan na ito, yun lang ang hiniling niya sa Panginoon. Hiniling niya, lumapit siya na may papakumaba. Ang sabi niya, hindi mo na kailangan puntahan sa piling lamang ko, Lilia. Nawa ang bawat isa ay magkaroon ng pananampalatayang very firm, talagang malakas ang kapit sa kanyang pananampalataya kay Lord, na siya totoo sa kanyang salita, at expect mo. Yung kung faith, pwede natin sabihin na ito yung faith hope, yung faith ay yung pagkakilala mo gaano kalaki, kapangyarihan, kapait ang Diyos. Ay yung hope, anong ini-expect mo ibibigay niya sa'yo? Kahahabagan ka ba niya? Kung minsan ang tao sinasabi niya, ang Diyos ay mahabagin, pero pagkatapos sa kanyang sarili, dahil meron siya ginawang kasalanan, parang hindi na ako kahabagan ng Diyos sa aking kasalanan. Nilimit mo siya doon. Huwag kang mag-alala. Wala kang pwedeng takbuhan na iba, kundi lang ang Diyos. Maghawa ka na lang. Makikita mo, habagan ka ng Panginoon. Amen. Palakpadan mo natin ng Panginoon. Kaya nga po, dapat ang pagsunod natin sa Panginoon, paglapit natin, tandaan natin yun. Pagpapakumbaba, sino may yabang? Ang may yabang yung mga mahilig manliit na kanilang kapwa. May yabang yung mga matatalas ang dila. Ang mayabang ginagawang special ng sarili kaysa sa iba. Sabi ka kanina, we are nothing. Naging special lang tayo dahil inari tayo ng Panginoon. Wala ka nang pwede ipagmalaki. Tinanggap ka lang yun. At ano ba, blessing meron ka. Ito yung gamit ng Diyos para gamitin ka. Itong way ng Diyos para gamitin ka. Kung ito binigay sa iyo, karunungan, kakayanan, ito ang binigay niya sa iyo para magamit mo para sa Kanya. Hindi para ikumpara sa iba o ipagyabang o hindi ibalik ang kaluwalhatian, kapurihan sa Diyos. Amen? At kung kayo nagkukulang, Lord, gusto ko sana, humingi ka. Hindi na madamot ang Diyos, lalo na gusto mong ipaglingkod sa Kanya.
Ito yung number one na huwag natin sabihin limited na. Kundi, unlimited na ba ng Diyos eh. Meron siyang purpose kung bakit yun lang ang binigay niya. Pero yung purpose na yun, pwede mo mag-request kay Lord. Para kang si Jabez. Lord, expand my territory. Bilang ako kay Jabez. Isang pangalang sinumpa, pero lumapit siya sa Diyos. Hindi niya tinignan na kanyang sarili bilang isang sinumpa na pangalan. Tinignan niya Diyos bilang maluwalhati, mahabagin, mabiyayang Diyos. Kaya natuwa ang Diyos sa kanya. Hindi nakatingin sa kanyang sarili, nakatingin siya sa Panginoon. Nawa, ito yung magawa natin. Huwag tayo titingin sa ating mga sarili. Huwag yung kung minsan, napapatingin ka sa iyong sarili, kasi alam mo may mali kang ginagawa, eh dapat lang baguhin mo sarili mo. Huwag yung, naalala ko lang sabihin ko lang sa inyo si Moses, kausap niya si Lord. Nakikipag-usap siya. Kasi ang Lord, sa mukhaan siya nakikipag-usap kay Moses. Ibang klase si Moses. Harapan niya nakakausap ang Panginoon. Para meron silang pinagpaplanuhan. Para bang nag-uusap sila, may mga usapan, kung anong dapat gawin. Tapos umalis ng Panginoon, nandun pala sa labas ng tent, may hawak ng espada para patayin na si Moses paglabas. Pero nakikipag-deal pa lang ang Panginoon. Nakikipag-usap lang siya. Kasi may kasalanan si Moses. Ang kasalanan niya, hindi niya sinunod ng Panginoon na sabihin niya magpatuli ang lahat ng anak o ng Israel. Pero mas pinarangalan niya o mas kinonsider niya kanyang mga anak na hindi na kailangan. Para sa kanyang anak. Hindi na niyo kailangan. Para bang binigyan niya ng importansya ng anak. Hindi ang Diyos ang binigyan niya ng importansya. Intindihan ba natin yung sabihin doon? Kasi dahil hindi mo sinusunod ang Diyos sa kanyang kagustuhan na lahat ng Israelita dapat magpatuli, lahat ng anak ni Abraham magpatuli, pero yung anak niya, inihiwalay niya, hindi na kailangan. Bakit? Pinapahalagahan niya yung anak niya kaysa doon sa unos ng Diyos. Isa parang bagay na ikamamatay mo na, hahatulan ka ng Diyos. Kaya anong ginawa ni Sapira? Ewan ko kung anong nangyari. May gabay ang Diyos pa rin dahil ayaw niya talaga mapahamak pa rin. Meron ibang paraan. Si Sapira ang ginamit. Na namagita, tinuli kanyang mga anak. Kaya yung mga pinagtulian, itinapon sa paanan, sa paa. Yung sa kanyang damit, talagyan ng dugo. Mga dugo ang kanyang damit ni Moses. Ang sabi niya, isa ka na kayo, kung sinabi niya, a bloody, di ko na, parang matibong siya sinabing term. At dahil natuli na yung kanyang mga anak, hindi na tinuloy ng Diyos ang pagpatay kay Moses. Kaya tayo, huwag tayong magtiwala kapag tayo'y maayos ang takbo ng inyong ministry, maayos ang takbo ng church, maayos ang lahat ay maayos. Huwag mong pararangalan ang ibang tao o sino man ng higit sa utos ng Diyos. Huwag tayo katulad ni Moses, muntik na siya. Kaya ito yung sinasabi ko, pagpapakumbaga, yung pananampalataya, gaano pakakabanal ang Diyos natin, gaano ba sa katotoo, na dapat natin siyang dapat talagang sambahin, parangalan sa buhay, uunahin sa buhay, at yung pag-ibig sa puso natin ang siyang maging paano tayo magipag-ugnayan sa iba. Mahalin ang kapatid, tandaan natin, sabi nga ng Panginoon, ulit-ulit na tayo, sabi ng Panginoon, kung anong ginawa mo sa pinakamalit mong kapatid, siyang ginawa mo sa akin. Huwag mo nang hintayin si Jesus bumaba para pagsilbihan mo siya. Huwag mo nang hintayin si Jesus na bumaba at sabihin mo, Lord, I love you. I will serve you. Ang sabi nga ng Panginoon, ang gusto manguna, maglingkod. At tayo, hindi tayo dapat, sabi niya, namumuhi sa bawat isa. Kapag namuhi ka at tawag ng Diyos yan, ikaw ay silang mamamatay. Sinabi na yun. Kasi anak ka,
Kasi nasa hilang Espiritu ng Diyos eh. Nasa panahon na tayo ng Panginoong Yesus. So iba na ang kategorya, iba na yung level ng treatment sa atin. So, pag-ibig, mangibabaw sa bawat isa. Kaya kapag kayo ay merong kinagagalitan, hindi kayo nabubuhay sa pag-ibig ni Kristo. Hindi maling galit ka, normal yun, pero huwag ka magkasala, sabi na. Huwag mong hayaang lumala ang galit mo. Dapat yan, hilain mo pababa ang level ng galit mo. Turuan mo sarili mo na alisin niya. Hindi mo pasama ang magalit. Huwag na kayo magkasala, sabi niya. Huwag nyo alagaan. Pag inalagaan mo yung kasalanan, magbubunga yan ng hindi maganda sa buhay mo. At tatawagin ka tuloy na siyang mamamatay. Haharap ka sa hukuman ng Diyos. Mananagot ka sa Gehenna kung dadalhin ka doon din. Wala kung bakit. Kung anong ibig sabihin kalaliman ng Lord. Pero mga warning na sinabi ng Panginoon. Kaya mas maganda na yung magpakumbaba ka at mahal ka at umasa ka ng mga magandang bagay kay Lord. Ibig sabihin, pinagkatiwala mo, pinaubaya mo sarili mo kay Lord. Assist kay Lord. And the best na pwedeng mangyari, nasa kamay niya. Wala sa iyo. Amen? Lapan po natin ang Panginoon.